Face to face, dito po sa Kaitan in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Fatima, at ang kanyang nirereklamo po ang kanyang pamangkin, si Arabella. Arabella, Fatima, Ate Pia, Kuya Alan. Magandang iklaro yung facts at saka kung ano obligasyon ng bawat isa. Sa unang interview nyo pa lang, sa'yo, Fatima, sana hindi ako paalisin. Si naman, Arabella, ayoko naman po alisin, pero sana. So, ibig sabihin, kung lahat ng pamilya at lahat ng magkapitbahay, may element na kaagad ng conciliation na maayos, yung starting point natin maganda. Pareho kayong may anak sa bahay, no? Pareho kayong nangangailangan, kapos. Ito kasi lagi ang nakikita kong issue, no? Bilang isang pamilya, may moral na obligasyon sa isa't isa. So, normal yon, pero Kuya Boy, lumalabas yung issue pag mahirap ang panahon. Kasi pag hindi mahirap ang panahon, lahat naman tayo mapagbigay eh. So, ngayong mga mahirap ang panahon, doon nagkakasingilan, no? So, yun ang nakita kong isang napakahalagang gawin ng bawat pamilya na ano ba ang obligasyon natin sa isa't isa? So, kunyari, ikaw ang nagbabayad ng tubig, di ba? Gusto mo mag-contribute sila. At yun nga, napakamahal ng presyo eh. Sa inyo kasi ano lang kayo eh, kabet. Ikaw naman, sa utak mo, nagki-quits lang kayo dahil gusto mo siyang bayaran ng tubig, pero kailangan mo din siyang singilin sa lupa. Doon kayo nagtatalo na ano ba kwentahan nyo? And kahit pilitin naman siyang mag-contribute daw, hirap din naman. Pareho naman kayong hirap. Ang sa akin, magkaliwanagan sa mga obligasyon, pag-usapan, pero namatayan siya ng kapatid mo yun. Imbis na nag-aaway kayo, kayo unang magtutulungan, wala na siyang nanay eh. Ilang taon ka na ba? 21 po. Bata mo pa. So, imbis na nag-aaway sana kayo, sana nagtutulungan kayo, di ba? Ano ba tong tubig natin? Paano ba ito babayaran? Ano pa ba itong kailangan nating pagtulungan? Magkano na naipon sa'yo na babayarin? 950. Ikaw naman, kung naningil ka man sa kanya, magkano ba yon? Sa lupa, ano ba yon? Dagdag lang o may napag-usapan kayo dati na dapat nag-aambag siya? Space lang. Space, ayun. So, hindi pera hinihingi mo. Ang hinihingi mo, space. Yun ba kaya mong ibigay sa kanila? Bakit kasi pag iinitan niya yung space ko? Doon sa likod niya, hindi naman niya kamag-anak. Dapat yun na lang ang paalisin at doon sila gumawa. Yung nasa likod niya, caretaker Opo. din sila noon. Opo. Ano bang maisasagot mo doon? Tumulong rin naman po kami sa kanila at nakakatulong rin po yun sa amin. Pero yung gusto niyang hingin sa'yo, napakabigat ba sa'yo na mapagbigyan mo siya? Kawalan ba sa'yo Kasi yun? may bilyaran ako doon. Sabi ngayon, mo, benta mo na. wala namang bumibili. Kaya gusto kong ipagawa na lang yung bubong para pagkakakitaan din. So kung pagkakakitaan mo yun, pwede bang tulungan mo din siya doon? Pwede naman po. May tindahan pa ate, so wala daw laman. May mga oportunidad para kumita. Tindahan na may laman na ibebenta, di ba? Billiard hall na palagyan ng bubong para pagkakitaan ng billiards. Tapos kung may pumasok na income doon, willing ka mag-share dun sa anak ng kapatid mo? Okay lang naman po. Ako naman, naniningil lang ako pag talagang pulito na ako kung saan ako kukuha ng panggastos. Halimbawa, nagbigay kami yung puhunan. Napuno ngayon ng laman yung tindahan nyo. Pero yung puhunan, binigay namin sa inyong dalawa. Tingin mo, makakatulong yun na magkasundo kayo at pareho kayo may kita? O tingin nyo, lalo kayong mag-aaway dun sa kitang yun? Magkakasundo naman po. Ikaw, tingin mo? Okay lang po. Pwede man, 5,000. Bahala ka na dyan. Pero wala ka naman tindahan. O sa'yo, 3,000 lang kasi may tindahan. Kung gawin ko lang 10 o 15, pero sosyo kayo dun sa kikitain. Kaya ako tinatanong, kasi ayoko naman 6 months from now, pag dalaw namin doon, lalong nag-away. Mas gusto nga namin na win-win situation. Hindi lang na pag-usapan yung karapatan nyo, maayos, na repair yung relationship. Wala kang nanay. Actually, kanino ka patatakbo na parang pangalawa mo nanay sa kanya? Baka pwede alam mo makatulong. kung anong pakiramdam na may anak. So kung ituturing mo rin siyang anak dahil wala na siyang nanay, makakapagtulong. Tinuturing ko naman din anak eh. Yun nga lang, dumating sa point na talagang walang-wala ako, wala laman yung tindahan ko. Ano tinitinda mo doon? Yung mga pagkain, sari-sari. Sa harap po ako ng court. Kaya mabili talaga siya sa mga bata. Kasi ang kanin ko, 5 piso lang isang takal. Tapos yung ulam, tagsa 10 piso. Okay ka ba tumulong dun sa negosyo? Palakihin nyo?
Opo, okay lang naman sa makakabuti po sa amin. Pero tanong ko din na, nung bago namatay ang nanay mo, magkasundo ba kayo? Opo, okay naman po. Oo, yun naman pala eh. Namimiss mo ba yung nanay mo? Opo. Di mo nyo ba gusto na kung wala kayong pag-aawayan na pera, eh magturingan kayong magnanay? Opo. Okay ba sa'yo yun? Opo, okay na ako. Ikaw, okay ba sa'yo yun? Okay lang naman po. Di tulungan namin kayo dun sa financial para lang matanggal yung bigat na yon. Pero hindi na ipipilit yung pagmamahal at respeto. Opo. Kailangan sa inyo manggaling yon. Ito, proposal ko, te, ha? Bibigyan namin kayo ng 15. Yung 5,000, sa'yo lang yon. Kasi napundar mo na yung bilyaran at tindahan. Yung 10,000, puhunan, 50-50 kayo. Sisilipin namin kayo after 1-2 months. Kung maayos at may mapapagawa pa, dadagdagan pa natin. Ha? So, lalakihan ko lang ng konti sa kanya. Kasi sa kanya na yung tindahan eh, sa kanya na yung bilyaran eh, di ba? Tapos usap na lang kayo, saan kayo sosyo dun sa 10,000 na yon. But bago tayo umalis, di ba, just to clear things up, no? Narinig ko kasi sa tiyahin mo eh. Sana naman wag daw palisin saan pupunta, mahirap buhay. So we have to understand na ang security ay importante sa tao. We have to help each other sa security. So syempre, pag sinabi, umalis ka na, nakakapanik yun, may pamilya din siya eh. Diba? Ikaw man, sabihan ka ng ganon. Sa panig naman niya, Fatima, syempre mas bata siya sa'yo. So, nasasaktan din siya. May nasabi ka ba talaga na walang mapupuntahan yung kanila? Sa sobrang galit ko na eh. Pero sinabi rin ni Ara na paggalit siya, nasasabi lang niya na paaalisin. Pero hindi naman daw niya gagawin. Before I close with the legal, baka naman gusto niyo sabihin sa isa't isa na you didn't mean that. Kausapin mo, tiyahin mo. May nasasabi yun kasi sa sakit rin ng nararamdaman ko. Pero nagpapatawaran naman tayo. Pasensya ka rin. Opo. Sorry din sa nasabi ko. Ang importante sa akin, magsimula kayo ng klaro. So si Larry, kakausapin kayo about yung tubig, kuryente. Tignan natin dun sa yung tubig, baka mapakabit at mas mura. Pero umpisa pa lang, pag-usapan niya na, oh, auntie, wala akong sisingilin sa lupa. O ikaw naman, o eto, sisingilin ko sa'yo, ganito lang. Pero dito sa negosyo, o eto ha, eto yung punan, sosyo tayo. So, let us put into action yung aming legal advice ngayon na klaro lahat para walang problema. Mag-part 2 tayo. Kung kailangan natin pagandahin yung lugar nyo, kung yung bilyaran, mapapalitan mo ng mas malaking tindahan o ng parlor or kung ano man para kumita ng husto, etong problema nyo ay magiging opportunity. O, may dadagdag ako bago tayo matapos. May 3 years old ka. Ikaw naman, 2 sa senior high. Alang-alang dun sa advocacy ni Mang Nani na we all support dahil teacher ang mga nanay namin. Magbibigay din kami ng mga educational supplies sa mga anak nyo para not only bawas sa gastos nyo, pero lalo silang ganahan mag-aral. O, tapos, naniniwala ako na a healthy mind requires a healthy body. So, magbibigay din ako ng mga maliliit na bagay, basketball, yung para lang ganahan yung mga bata na laro-laro, takbo-takbo. Okay? You know, hoping this is the start of something big sa inyong pamilya. Ako'y magbibigay din sa'yo at sa'yo, may mga immediate needs sila ngayon. Kaya, yun naman ang aking bahagi. Dahil nagpakita kayo ng napakadesenteng pag-uusap at pagmamahalan. Maraming salamat po, Ate Pia. Maraming salamat po, Kuya Alan. Maraming salamat po, Tito Boy. Maraming salamat po, Ate Pia, Kuya Alan at Tito Boy. Maraming salamat din sa inyo. Sa ating pagbabalik, isang kababayan naman natin ang may iihingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Ano ito? Malalaman natin sa pagbabalik ng... Matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang magtiyahing sina Fatima at Arabella, ay agad silang binalikan ng programa para ibigay ang mga naipangakong tulong sa kanila. Natanggap na ni Fatima ang puhunan agad niyang nagamit para makapagtinda ng mga donuts at siomai.
Pati pambili ng uniform ng kanyang mga anak ay naihatid na rin sa kanya. Maraming salamat sa programa niyo, Ate Pia, Kuya Alan, na nagkaayos kami magtiyahin. Nabigyan na rin ng food cart para sa pagtitinda ng fish balls, squid balls at kikiam si Arabela. Nasimulan na rin niya ang kanyang ukay-ukay business mula sa puhunang natanggap niya mula kina Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy. Pati mga diapers at gatas para sa kanyang mga anak ay naibigay na rin kay Arabela. Maraming salamat po sa show ng Cayetano in Action with Boy Abunda at sa binigay niyo pong tulong sa amin sa financial and sa pangkabuhayan.